na before kita mag-ano po, is maray na bagay po pala si Kabos. Yeah, magandang gabi. Kanina po, pagbatog pa lang po, pagboses na ni Pastor sa ma-start na kita, ang ano yung isang kagurang ng grabe na. Pinakita niya sa akin, ano ayam nga ni, nagdudupa, nagigigda, nagluluhod sa kagurang nan, how much more kita na tao. Kaya, ano pa paano sa akin sa kagurang nan, anak, gibuhon nindo ini, na paghayo nindo. Akong bahala sa indo magupod. Upudan ko kamo, papakusubong ko kamo. Dati po, ako, last year, dinaya ko sa diri ko. Unang-unang dinaya kong kagurangan. Fasting sa 30 days, doon. Then ako nag-attend, then ako maugma. Kasi dinaya ko sa 50 Lord. Ang pag-fasting ko, dapat absolute ako. Nag-start ako absolute 4 days na. Nag-start ako rin pag-fasting, puro kabubuwaan lang sa diri ko. Sarili may nangyari na consequences. Grabe karaot sa pamilya ko, sa mga friends ko, sa trabaho ko. Halos kinuha niya gabos. As in, gulo ako, gulong-gulo. Kaya niya sabi ko, Lord, ubaan mo na yun nakasalang. Hallelujah. Kasi sabi ko, ako nahihirapan. Hallelujah. Hirap na hirap na ako. Sulo-sulo ako na nag-uusad sa pamilya ko. Although, ang gabos man, ali kami talaga sa Christian. Backslide, kapos ko na pamilya. Eh, ang gusto lang sabihin sa kagurang na sa ako. Ano? Ewan ako sa imo nagpabaya. Lalo sa ikaw nagtalikod sa kuya. Yes. Hallelujah. 3 months ako na nagpagkita sa church. Sinilaw ako sa mami. Hallelujah. Ginamit ang best friend ko na taga Dubai. Hallelujah. Kuminuli. Every Sunday, agaw niya ako. Hindi na niyan malang ako. Nagpuli. Pagbigyan ko na ako. Kaya raman nga ni Lord ngayon, nag-loyal ka sa iya. Pero dito buminagsak ang spiritual ko. Kaya ini pa remind niya na 2025, Lord. Yes. Naging Kristiyano ako. Hallelujah. Binagli ko ang sarili ko sa sigarilyo, sa alak, sa barkada, sa kwarta. Totoo yan. Thank you na sasabi sa family ko kaya po ng Kristiyano maraot. Ano pala sala ka mo? Nagbabalik yada ka na naman sa pag-inom, sa pagsigarilyo. Before mag-end ang ining 2025, bago yun yung maglaog, pinilas niya ang lalamunan ko. As inuro bagunon, kadamo nin mga nana, nalan ako nakalunok. Then ako makaiyak kay mama kay nano. Tago ako. Banalunon ako sa harap ninda, amin ang aram ninda. Pero ang may gibo akong dili na yan. Ang fresh ko, as in, grabe ang ginibo. Na, naglubar na ako, kaya tinagan ako ninda ko naman sa best friend ko. Naglalawag na ako rin mga gabos-gabos na dati kong gawi. Nalinaw ko man ulit. Pero ining 2025, Lord, pagputok sa New Year na yun. I promise to you na ma-serve ka. Hallelujah. Gamitan mo ako. Dahil lang sa'yo kita nagamiton, damot kita. Pinakita na sa akin sa kagurangan ko na ng mga moves na ginibuo natin. Dili kita magsuko. Kasi sa apelido ta palang yan ng kalayo. Gagamito ng Aaron team, gabos na team. Sa binisitahan, yadtuan mga kalayo, yadtuan asin ng mga apelido, ang mga bansag, ito palang magiging asin kita sa sanlibutan. Kalayo kita. Manalig lang kita sa kagurangan. Kaya hindi niya kanina, Lord. I'm so sorry. So sorry sa mga gabos ko nagginibo. Nawa, ining 2025 na ini, dili na kayas ang gigibuon sa mga mission team. SOD team. Gabos. Samparak na. Mas hinanan mangyari. Sulong na kita magkati. Kaya salamat po. Nabuhay ng pastor ka. Thank you, Lord. Sa iya po ang kapurihan. Yung gabos na bagay. Hallelujah. Yan, sige habang pwede na po magsimula na ng pagkain habang tayo. Yan, sino pa gusto mag-testimony? Testify ang kabutihan ng Lord. Yeah, meron pa ba?
Yeah, yung mga magte-testimony kayo. Si brother. Come here, brother. Kapalapan natin ang Panginoon. Magandang gabi po. Pagpunta ko pa lang po dito, down na down po ako dahil po sa mga nagawa ko po na kasinungalingan. Tapos pabalik naman po sa mga vision na di na po dapat ginagawa. Katulad po ng pagsisigarilyo. Tapos yun lang, pasaway. Tapos pagsisinag pagnanakaw. Yun po. Tapos pati po sila itapat po na dami po dahil po sa mga ginawa ko po. Tapos dahil po sa akin, na dami po sila. Tapos yung tinitirahan ko po na may boarding house po, pumunta po sa kanila dahil po sa mga ginawa ko. Kasi ising-sising po ako sa mga ginawa ko po na sabi ko kay Lord na, Lord, ba't naman po ako bumabalik ka naman po dito sa mga dati kong ginagawa. Kasi sabi ko nga po, di ba sa'yo Lord na sabi ko Lord na di na ako gagawa. Lagi kita susundin sa inuutos mo, pero dahil nga po sa nagpatuso po ako na nagnakaw po ako, nagloko po ako ng tao na sabi ko po na inuutosan po ako mag-utang, ganun po. Tapos pati church po, nadamay po dahil din po sa ako, pintong na rin kay Pastor Jess po. And glory to God dahil kay Pastor na pag may problema po ako, lagi ko po sinasabi sa kanya na pag may problema po ako, pero si Pastor Jess po lagi po nagagawin sa akin po. And maraming salamat po Pastor Jess dahil po nandiyan po kayo lagi sa akin kahit nakapagod na po, kahit gusto ko na sumuko pero kami po po ako sa uwi. And kanina po, bago pa lang po ako nandiyan pa lang po sa likod nag-worship po, parang may naramdaman po agad ako na parang may humawak po agad sa dibdib ko po na parang may humipo po. Sabi ko kay Lord na, Lord, ikaw ba to? Nagdududa po kayo, ikaw ba to? Mga 3 beses ko po yung naranasan na parang may humawak sa ko, tapos may po sa utak ko na may bumubulong. Pero, nasa po yun? Sabi ni Pastor Jess na pumunta sa gitna. Tapos yun, sinuko ko po lahat kay Lord ang lahat. And sabi ko kay Lord na lahat ng hindi ko pasalamat ako kay Lord na dahil kay Lord na kahit anong pagkakasala ko, kahit anong ginagawa ko sa sinungalingan niya, nandiyan pa rin siya at lagi niya ginagawa yun. And glory to God. Hallelujah. Sino pang gusto magsalamat sa Lord? May mga puya, saan yung nagnapuyan? Hallelujah. Sige, maglakas loob. Hallelujah. Asa ba yung gusto mag-testimony? Si Tatay Daniel. Okay. Talampakan natin ang Lord. Good evening po sa inyo. Nakatutuwanan ko ng pagpapatuto ko ay pag hinugal ko kan mga dinidit sa ako ni Lord, nasabi ni Lord, pagsama ka sa paghahayo. Ako naman po dahil maulan, kurang na. Sabi ko Lord, magkakanta na lang sa sax, tapos lagi na lang ako sa'yo, lilingkod. Parang ayaw ni Lord. Kaya, itong mga buwan na to, binigyan ako ng sakit ni Lord. Siguro po, ito ang gusto ni Lord. Magkasakit ka na lang para hindi ka na magsama sa mga inuutos ko sa'yo. Kaya, hanggang ngayon, nagpapacheck ako sa hospital. Sabi ng doktor, yung puso mo lumalaki. Kaya, sabi ko, masunod na ako sa'yo. Kaya, ang patuto ko sa fasting na ito, hindi ko nga natapos ang fasting. Nagsinunod pa ako. Kaya siguro inabot ko ang sakit na to.
Naghagay na ginom ako ng gamot. May maintenance. Kaya matakot talaga kayo kay Lord. Hallelujah, yes. Kaya totoo ang ginagawa ni Lord. Kumain ka tayo. Talagang mahuga ko na lang tayo. Magsasama na lang tayo. Mga ayaw. Kailangan kapag totoo ka sa Paglilingkod. Yeah. Thank you, Ate Regina. Yeah. So, warning yun sa atin ha, sa Tati Daniel, inodyo ka pala ni Lord. Namamaga palagi ako. Ngayon. Kasi anong sabi sa'yo ni Lord? Magano ka daw? Maghayo. Pinay-stay at home mo tuloy ni Lord. Kasi ayaw. Kaya yun, totoo yun. Encourage niya tayo. Totoo yun. Pag may pangusap ang Lord talaga. Yeah. Diba, sinare ko doon sa source ko, yung asawa ko, pero hindi ginawa niya. Binigyan talaga siya ng rason ng Diyos. Yeah, kaya huwag natin gagawa ng rason ng Diyos. Okay, sino pa? Sino pang gusto magpasalamat? Yeah. Okay, may ginawa sa'yo ang Lord ngayong gabi or may ginawa ang Lord sa'yo ng gagapasting ka, may pangusap sa'yo, sige, bigay niyo, papuli sa Panginoon. Sino yun? Yeah. Okay, si Santa siya parang nabibelo lang. Kami ang Santa siya. Yeah. Hallelujah. Pakpan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sige, pwede po mag-serve ng pagkain. Self-serve pastor daw. Self-serve and Praise God po. So, una sa lahat gusto ko talaga pasalamatan kasi nakapunta kami dito kasi talagang, yun nga, na isa rin sa reason bakit hindi pa ako makapag-testimony kasi grabe yung hiya talaga. Yung kasalanan talaga pag pumasok sa atin, Yeah. first thing na mararamdam natin is kahihiyan. Mm. At yun po, kaya ang tagal makapunta dito. Pero yun po, talagang yung 21 days fasting natin, sabi ko at first, 21 days. Kaya ko nga, 30, 21. Pero ayun po, talagang sa sobrang, ayun, siguro ko, lumaki yung ulo, di ko masya yung helmet of salvation. Tapos, sabi ko, 21, yun po yung mindset ko na 21 days, kaya to, ganyan. Tapos, isa pa sa reason ko is nag-Daniel fast ako. Yung Daniel fast talaga yung sinimulan ko. So sabi ko, gusto ko matrain iba, ganyan. Pero deep inside me pala, yun pala yung tinay ko kasi at least makakain. Walang time. Tapos ayun po, sa sobrang Daniel fasting, 21 days, umabot po ako ng 3 araw. Tapos yung pangatlong gabi, andun na po ako sa kwarto ko, nanginginig na, tinatanong, kaya ko ba to? Talagang grabe yung struggle po hanggang sa dumating sa point na alas 10 ng gabi, natim sa kanin, ayun, kumain. Ayun po, talaga. Then, after 4 days, nag-decide po ako mag-absolute fast. At during the absolute fast po sa 21 days, akala ko talaga is napakatagal. Kasi ang dami pong struggle, ang dami pong battle na maski ako question ko na ito po yung prayer ko, ito ba kailangan ko maranasan? Kasi sabi ko gusto ko maalis yung pride, gusto ko maalis yung ego, gusto ko madisiplina ako, ganyan. Pero yung mga dumarating sa akin, parang opposite. Sabi ko, Lord, ano to? Tapos to the point na hindi ko taga, alam mo yun, parang kang tulad ng test, ng sinabi ni Pastor Jess kanina na nahulog siya sa, parang ganun din ako, hindi ko nakita, hindi ko namalaya, nahulog na ako. Tapos kumakapa ako doon, hindi ko alam, namamalayan ko na lang, sumusunod na pala ako sa agos, ganyan. Sabi ko, ito ba yung battle? Asan dito yung exit? Asan dito yung way? Parang ang dilim na hindi ko ma-identify. Hanggang sa dumating yung palapit yung fasting. Sabi ko, Lord, ano ito testimony ko? Ano yung napagtagumpayan ko? Ano yung pwede kong i-inspire sa iba? Tapos doon ako kinausap ng Lord. Sabi ko, sabi sa akin ng Lord, hanggang kailan mo iisipin yung iba? Hanggang kailan ka mag-focus sa sasabihin ng iba? Yes. Paano yung relationship nating dalawa? Yes. Kasi yun yung importante, na-focus ako masyado sa kung anong isipin nila, anong sasabihin nila, nawala na yung essence na kung bakit ko susundin yung mga bagay na to. Kasi kaya ko pala sinusunod ang mga bagay na ito kasi sa relationship namin ng Christ. Pero dumating yung panahon na sinusunod ko to kasi gusto ko ito yung isipin nila, ayoko masira yung image ko sa kanila, ayoko masira kung ano pagtingin sa akin. Sabi ko, ay hallelujah, ang daming realizations, ang dami pang kinakausap sa akin ng Lord up until now. At sa process pa yun. Maybe tapos na yung fasting natin, pero yung pangusap sa akin ng Lord, yung process, andun pa yun eh. So, in God's perfect timing, may mas magaganda ako i-testify sa inyo. Pero ngayon nasa process pa po talaga. Ayun, praise God. Excited kami doon. Praise the Lord. Glory to Aram niyo doon na pag nakikita niyo ako parang
Okay lang, masaya kasi masiyahin po talaga ako. Jolly person, kumbaga. Lahat ng pinagdaraanan ng isang tao, hindi mo talaga makita talaga. Bihira. Kumbaga, bihira mo ako makitaan na nasa down, ako. Kasi mahilig talaga ako na mag-isolate na kay Lord to Lord. Woo! Gusto ko magdepende kasi kay Lord. Habo ko mag-rely sa iba. Kaya, habo ko magpa-share sing, kumbaga, ano ba pinagdaraanan mo, Sister Pat? Share ako ng share. And then, nakalimutan ko na, Lord, say mo ko kay Puan mag-share. Although, kailangan ko mag-share sa mga kapatiran. Pero, kapag may mga gantong gusto ko maging dependent, gusto ko genuine na kalakasan ang hatag mo sa akin. Dahil ako mag-rely. So, bago mag-end ang 2024, grabe talagang struggle ko. Emotional na struggle. And natisod ako sa kapatiran, natisod ako sa leader, natisod ako mismo sa kasama ko. And then I've decided, nung nagpasok ang 2025, ang daming, hindi ko alam kung parang lumawak ang isipan ko ng lumawak. Siguro dahil sa nababad kapag sa kakaaral, feeling ko naging super genius na po baga ako. Sa super genius, baga, naglawak ang isipan ko baga. Kakabasa, kakaadal, hanggang sa lahat na lang napapansin ko. Lahat ng galaw, even po ang psychology po baga, the way ang isad na tao mag-istorya, the way ang isad na tao, ang kanyang physical, ipinag-aralan ko po yan to. And then sabi ko, Lord, nasa tamang place pa ba ako? Napuno ako ng information, and then, Lord, nakalimutan ko na nakakita na ako sa iba, na yun ako nakakita sa ako. And then, pagkatapos sa to, nabagsak talaga spiritual ko. Kaya every Sunday talaga, as in, struggle ako ng struggle. Sa family ko, sa religion ko, I am trying. Trying ako gawin ang lahat para sa Lord. Para maging light tayo, maging salt tayo sa family natin, sa lahat. Tunay na ang isang Kristiyano talaga, kahirap magsunod sa Lord, kahirap. Kaya nga nagulat Sister Eden, kasi actually hinang Sunday, talagang magpapaalam na talaga ako na parang kakausapin ko na talaga na maalis talaga ako. Pero, salamat man sa Lord. Salamat sa Lord. Kasi, sabi ko kasi sa iya, Lord, hindi mo ako tinawag, hindi ako mamatay. And then, palagi akong minamugto ng word na ito kasi nag-declare ka na, Lord, nag-declare ka na ako sa iyo. And then, nakita ko niyan talaga, sabi ko parang gusto ko na talaga kasi, hallelujah. Ang mga pamangkin ko, syempre kabigatan ko, kaya ang kapatid ko, family ko talaga, ipagal talaga siya, pero kakayanin para sa Lord. Alam niyo po ba, sabi ko medyo nagtumpo ako talaga kay Paz, pero sabi ko, Lord, hindi. Siguro nakikita ni Paz na ganito. Kasi, tinatry ko na i-encourage ako ng Word of God, i-encourage yung sarili ko. May negative, may positive na part, hindi. Kasi ganito, ganyan. And then, kay Papa, nag-open ako, Papa, ganito, Papa, ganyan, paano. Kasi ang daming pumapasok sa isipan ko ng ideas. Napupuno ako ng ideas, ng knowledge na, gusto ko ang life group na iniinay, mag-irog sali, gusto ko magsali. And then, sa sobrang dami kong iniisip, mismo ako, na-drain talaga ako. Kaya salamat sa Lord kasi pinaalala niya sa akong kanina na anak, nakalimutan mo maging batid sa akon. Amen. Kaya talaga ako naiyak sa iya kanina kasi nakalimutan ko maging bata. Naging mature ako dahil sa edad ko, dahil sa nakapaligid sa akon. So nagpapasalamat talaga ako sa iyo, my Lord. Alam ko yadi ka napapakinggan mo ako. You are omnipresent. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Glory to God. Kasi sinabi niya kanina na, nakalimutan mo na maging bata. Nasama ko. So I praise the Lord kasi napakabuti niya, tapat siya, dahil siya nagbabago. Although babago tayo, our emotion, minsan nakalay tayo sa emotions natin. But the Lord is so faithful. Napakatapat ng Panginoon sa kanyang pangako sa ating mga buhay at hindi kanya iiwan kung saan kami niya pinagdaan. Yan lamang po. Maraming salamat. Glory to God. Yeah, praise the Lord. Yeah. So nakita natin,
Yun ang likod ni Sister Pat. Sa likod ng mga ngiti, may likod ng naghihirap. Okay. Sige, meron pa ba? Yeah, Sister Tess, sige. Sige. Palakpakan natin ang Panginoon sa pwede, Sister Tess. Praise God. Oh, parang lahat kumakain na. Sige, kawain na muna kayo. Hello po everybody. Na-inspired lang po ako kay Sister Pat sa shinare niya po, sa testimony niya po. Doon ko po nalaman na talagang si Pastor hindi tayo kukonsintihin kung ano man yung mga inanain natin sa buhay. Ganyan yan si Pastor eh. Pag magsasabi ka ng problema sa kanya, hindi ka talaga niya ako consider. Ay, ganun ba, Sister Tess? Sige na, Sister Tess. Ay, hindi. Kaya talagang mapalad tayo mga kapatid na